parang TMPH pa rin naman dito, Mr. Renmar. They got all they needed. Pero when it comes to the early game, when it comes to the first turtle, mas bantay naman to kumpara sa first 2 games. I think this will be a more even game, but I would still favor TLPH's draft. Barong this backshot might not be the answer mula sa Onyx Philippines, unfortunately. Nakita natin sa stats, early to mid-game potential, pabor na pabor para sa Team Liquid Philippines, but Onyx can hinge on one idea. A lineup like this, with a Basho, with a revitalized, the Harith and Juicin, may chance na makahanap sila ng malaking panalo sa Turtle 2, Turtle 3, or Lord 1. Makukuha ba nila yon, or will Team Liquid Philippines advance to the upper bracket finals? Okay, na nga natin ang kwento dito ng dalawang rival. Ito ang golden rivalry ng Onyx Philippines at ng Team Liquid Philippines. Pero isa na lang para sa Cavalry. Paano kaya mahanap dito ng Onyx yung kanilang pagbawi against sa rumaragasang stampede ng Cavalry? Step number 1, hindi titigan mo lang. Kailangan mo ditong mag-reset ng mabilis. Kasi malaki yung epekto na natalo ka na ng 2 game entering this game number 3 at match point na nga para sa Team Liquid Philippines. Pero si Sanford ay parang walang planong pagpahingahin, walang planong pag-resetin ang Onyx sa ginagawa niya. Mukhang gusto lang ituloy dito ng Liquid yung aggression na pinaparamdam nila sa Onyx since game number 1. And actually, this aggression nagsimula to nung kalaban pa lamang nila yung Falcons. Pero mukhang ito yata yung sagot sa tanong kung paano sila babawi. Mukhang alam na rin ni Brusco kung sino yung dapat niyang tulungan. Pero dahil nandun si Brusco sa taas, si Carlito ay manggugulo dito sa buff ni King Kong. And he is successful sa pagnakaw ng purple buff na yun. Ganon katapang ang kambing. Nabanggit nga niya na hindi niya na hinahabol ang laro. At sana ang hinahabol mismo ng laro. And for TLPH, yun din ang nagiging kaso. Onyx ang maghahabol at Onyx ang kailangang gumawa ng something extra dito sa game na to. Dahil because of that backshot pick, nakita natin yung idea doon sa unang dalaw niya kay Sanford. Ang magiging sagot nila doon sa Alice ay tanggalan mo ng regeneration because of that backshot. Kumbaga, tunawin agad yung Alice. Pero as of now, kasi hindi enough yung damage ni Brusco and even netong si Kirk para tunawin ng isang Alice ni Sanford. Pero ngayon na halos level 4 na ang mga players, makakalaban ba si King Kong dito? Dahil nakasilip naman siya doon sa may bandang itaas. Ang kaso lang, hindi niya na makukuha pa kasi si Carlito na mismo makakasecure ng turtle. Napagandang Sword of Ruins mula kay Sanford. Tatlo ang nahanap niya at ngayon naghahabol pa si King Kong ay sinubukan ng tahiyan ng sayawanan. Mapapatay pa ni Carlito. Brusco ngayon ang hinahabol ni Sanford pero nandyan si Kirk. Pero wala siyang pang-control. Kinulungan lang papalayo. Susubukan intercept ni Sanford at inabutan niya mismo dun sa base, dun sa mismong loob ng tore. Hindi niya maliligtas ang sarili pero ang mahalaga ay nakuha pa rin niya ang gusto niyang kunin na si Brusco. Ang daming mga ankle breaks na nagaganap. Kaso lang, namatay pa rin si Sanford. Pero ang hindi namamatay dito sa laban at ang nag-iinit talaga at gigil na gigil, walang iba kundi si The GOAT. Carl Dizzy himself is super aggressive dito sa laban. Tila ba gusto niyang i-3-0 na agad itong matchup na to against Onyx. Maganda sa mga punto, doon sa mga pwesto na hindi mo ini-expect na nandun siya, nandun pala siya. At ang aabutan niya, yung mahalagang tao pa mula sa Onyx. That's King Kong, twice nang namamatay dahil kay Carlito. Akala ko ba, Kuya Carl, hindi na ikaw yung naghahabol? Akala ko ba ikaw na yung hinahabol ng mga tao? Pero dito sa game na to, parang pinaparamdam niya pa rin kung ano yung gigil, kung ano yung kagustuhan niyang maipanalo to. And kung pag-uusapan lang natin yung pagtatapat nitong dalawang to nung regular season, hindi nanalo ang Team Liquid PH. Pero ngayon ang Onyx, buong sila naman na maghahanap ng paraan para makakuha ng kalamangan. Big kick-off, Sanji. And that is a nice move para sa kanila. At least, they have the capabilities to initiate at hindi lang yun, kaya din nilang pumatay. At meron silang damage para ma-burst ng ganong kabilis. Isang bunggo, isang buhat mula sa Joshin, hindi na makakatakas pa yung pwede nilang target. And in that case, that was Sanji. But this time for Onyx Philippines, they have to continue doing that. Kailangan din mauna sila doon sa mga objectives. Binabanggit ng panel natin na sobrang halaga ng mga objectives
objective team fights dito sa laban na to dahil yun yung nagdidikta ng pwede mangyari sa late game. Ngayon na naagahan at nasimulan na ng TLPH yung pagong. Nakaharang lang si JP sa mga pwedeng pwesto ng Onyx Philippines at mukhang hindi na naman sila lalaban, hindi na naman ko-contest. Libre ang pagong sa kamay ng Team Liquid Philippines. Malayo si King Kong at mukhang iyon ang desisyon ng Onyx Philippines. Ibigay na lamang yung turtle, pero dito ang desisyon talaga ng Liquid ay kung sinong makita, tinatry nilang bigyan. Ultimo nga, si Kirk na napakakunat tinatry nilang iparamdam sa kanya yung damage output nila. Pero kung papansin din natin yung Onyx, para dito sa game na to, hindi rin sila sumusuko. Meron din silang paraan para bumawi dito at para kahit papano'y mahanap ang unang panalo against sa Cavalry. This is still a Harris, this is still a YSS. Uy, si Carl! Usapan natin for King Kong, but look at Carl Dizzy. Tatahi siya dun sa gitna ng laban, sumubok na magbigay ng threat sa Onyx Philippines. Matagal pa naman yung objective. I doubt na papalagang TLPH. Dadaanin nila muli sa mabagal na proseso at pag inapakan na ang pedal, biglang bibilis ang tagpo. Ito na naman yung switch ng Liquid no? Yung tipong akala natin mabagal, tapos bigla-bigla na lamang bibilis. Tulad nito, mabagal sa umpisa, pero biglang binibilisan din ng Onyx. Sila mismo gustong kontrolin yung laban. Ang kaso lang, mailap ngayon ang Team Liquid, pero they're grouping up dun sa gitna. Baka nga ito yung kailangan. Magsama-sama ang pamilya para masolusyonan ang problema. Carl Dizzy, sumubok ng Tornrose doon, sumayaw sa harap ni Kelra. Medyo wala siyang dash na pwedeng gamitin para makatakas, kaya mamamatay si Carlito sa kamay ng Onyx Philippines. Aabot naman siya sa pagong, pero pwedeng madaliin ng Onyx Philippines sa mga bagay-bagay. Pwede na lang harangan kung saan manggagaling ang Team Liquid Philippines tulad ng ginagawa ni Super Friends. Talagang pinapakita lang niya kay JP at kay Oheb, dyan na lang kayo. Anong plano niyo sa buhay? Haharangan ko, pero may blazing duet mula kay Oheb para lang mag-clear ng mga minions. Nakatakas din naman doon si Kelra, wala pa naman din damage, pero pwesto na ang Onyx Philippines sa turtle. Men, ganun sila kagigil. Yung Onyx, pag may nakita ang isa, tatry nilang pitasin and they are successful on picking off si Carl TZ. Pero yung Liquid, hindi rin sila papayag na basta-basta lamang i-give up yung mismong core lang dun sa baba. Diba, gumamit pa si Oheb dito ng ultimate niya just to clear the minion waves and now merong turtle. Paano to ilalaban ng dalawang teams natin? Nandun yung Mountain Shocker, nakita ng Onyx, nasaan ng Liquid, pero tila ba ibibigay yata nila kasi si King Kong nasa taas at si Oheb yata yung gugustuhin niya. Medyo masakit na naman yung damage at medyo kaya ng pumalag. Pero dito sa pagong, pinaparamdam lang ng Liquid na sila pa rin ang makakakuha nun up to the very last game. Yung time na napanood natin, wala pang objective na nakuha ang Onyx Philippines. But this time for TLPH, hindi lang yun ang gusto nilang mangyari. Gusto pa nilang kumuha ng kill. Uy! Tumama yung mga pana na yun ang dapat alagaan din ng Onyx dahil kapag nahuli sila nung ganong klaseng initiation, mahihirapan silang sumabay. Gusto na naman dagdagan ni JP yung mga kasalanan niya dito, pero nananakot lang siya. Diba, pagkaton, sabay out kasi ayaw din naman niyang mapasobra at baka makuha pa nga ng Onyx yung control sa laban. Willing, ang Onyx, wait lang, nanakaw ba? Hindi. Makukuha pa rin naman ni King Kong yung kanyang purple buff. But definitely for Onyx, give up nila lahat ng objectives Diba, nakita natin na nakahiwalay si King Kong. So kumbaga parang alam nila na parang dapat sa late pa tayo pumalag. Dapat yung pala maka-item pa muna. And for TLPH right now, ito yung nakasanayan nating makita sa Onyx before. Yung si Lina Gatotkacha, sila mismo yung nagpauso niyan, pero ngayon ginagamit sa kanila si Cusco. Ay, bumanggana si Sanford na naging target. Pero dahil sa isang alis ay makakatakas, etong alis ni Sanford, bumabagal na muli yung laban. At sinusubukan ng TLPH na iset sa kanila yung tempo. Na iset kung kailan pwede nang lumaban. Subok si Sanford na humarap sa Onyx Philippines, pero biglang mag-aatrasan. Tapos dito si Carl masyadong mainit. Mananakaw pa yung orange bomb! Susubukan niyang patayin si King Kong 1v1. Nakatakas with the Traceless. Pero naghahabol ngayon si Brusco. Gumulong papalapit. Pero sa gitna ay may laban pala. Nandun si Sanford sa harap ng tatlong member ng Onyx Philippines. Pero muli, kaya atras muna. Look at Sanford just putting himself in front of Kirk para walang magawang play
yung Uranus ng Onyx Philippines. Nakatali si Sanford kay Kirk. Samantalang si Carl TC, siya yung hindi matali-talian dito, hindi mapigil-pigilan ng Onyx Philippines. Ultimo, isang orange buff lang yun nakikita pa rin ni Carlito and proving why he is the GOAT. And now, for Team Liquid PH, pwede nilang kunin yung Lord pero tila ba inalaban pa rin ng Onyx to. Andiyan si Oy para hawakan yung Lord na yun and even Carl TC, but Sanford is on the front line. Hindi makakalaban ng Onyx Philippines. Sakto makukuha na yung objective ng Team Liquid. Hahabol pa ba? Susubok ba yun ang kill? Ngayon si Sanford ang naiwan at naipit sa gitna pero makakatakas pa ulit. At hindi nila mahahawakan ang Team Liquid Philippines. The discipline is on point. Pagkakuha ng Lord, matic out na. Tinry pa nga kahit pa paano ni Sanford makipaglaro sa Onyx, pero since alam niya na hindi na nila kailangan pa, Mamba out na sila dito. Full out na sila, even committing that flicker para lang hindi maabutan dito ng Onyx. Ayaw nilang makakuha ng opportunity ang Onyx para makabawi dito against sa Cavalry. And now na merong Lord ang Team Liquid, may kita natin na kakalma ulit sila. Hahanap ulit sila dito ng paraan para kahit papano tumigil na naman at puminto kahit papano yung laban. Tataanin muli sa slow burn ng Team Liquid Philippines. Meanwhile, Kirk ang sinusubukan na i-burst down. Nasasaktan siya mismo dun sa espada ng kambing. Kaya naman mababa atras. Pero Oheb with a blazing duet doon sa mismong likod. Pero aatras na lang din dahil medyo nasaktan din siya sa damage na ibinato ng Onyx Philippines. A very low scoring game. 10 minutes in, 7 pa lang ang namamatay sa buong laban. May mga tamang pana na manggagaling kay Sanji pero hindi naman tamang target. Oo, at nakikita natin na nagiging vision din yung mga arrows na kumokonekta. Kumbaga kahit hindi man tamang target, hindi man si King Kong, hindi man si Kelra at si Prince yung tamaan, okay lang. At least nakikita nila kung saan manggagaling dito ang Super Fam. To the point na tila ba sa labanan ng vision, mas na ma-maximize pa ni Sanji dito yung mga traps na meron siya in compare with the ulti na meron si King Kong. But the thing here is, nandyan pa rin naman yung potential damage output mula kay Kelra. Yes. Hindi siya namamatay dito sa laban na to, pero yung ginagawa kasi ng Cavalry, talagang stampede. Talagang rumaragasa sila dito sa laban. Akala lang natin mabagal yan, pero pag may nakita kasi silang kalaban, biglang bumibilis dito ang tempo ng laro. Tulad yan na si Kirk, kanina pa nila sinusubukan. Tama ng tama yung pana sa kanya. And even yung mga resources ng Onyx ay hindi na mismo binibigay ng Liquid sa kanila. Looking at this Abyssal Arrow cast count, 15 out of 50. Hit rate at 30%. Pero doon kasi pumapasok yung sinasabi natin na yung ibang arrows niya for vision lang eh. Yung ibang arrows niya pangkuha lang ng pwesto para hindi mapuntahan ng Onyx Philippines. And ngayon na magsisimula ulit ang panibagong objective, nakaabang muli ang Liquid. 4 out of the past objectives ay nakuha nila. Makukuha pa nila ulit yung panlima. Dito natin makikita yan. Paano din ba lalaban dito ang Super Fam? Ito na ba yung moment na kaya nilang lumaban? O ito na ba yung moment na kahit mukhang hindi nila kayang lumaban, dapat silang lumaban? 3K gold lead na meron dito ang Liquid at sisimulan ni Carl Easy ang Lord. Onyx, sumisilip sila. Kumpleto ang 5 miyembro dito ng Super Fam. Pero si Kelra ang nakita dun sa likuran. At bigla na lang binasa sa Super Prince na abutan siya ng Thorn of Ruins mula mismo dito kay Sanford. Brusco's gonna go down. Dalawa na muli yung tumumba. Ngayon oras na yata para kunin talaga yung libreng Panginoon na nasa harap ng Team Liquid. Free Lord for the Cavalry. Hindi na nga nilaban pa ng Onyx dahil napakaganda ng early pickoffs na ginawa dito ng Liquid. Ultimo pa, si Brusco kaya na nilang tunawin. This is the second Lord na magmamarcha. Saan pupunta yan? Sa itaas. Pero si Carl TZ, hindi talaga mapigilan yung nag-iinit na daliri ni Carlito. Ganun pa rin, na-traceless yung ginamit ni King Kong para makatakas dun sa Thorn Rose. Pero nasasaktan pa rin siya unti-unti doon sa damage. Even si Kirk ay nanlalambot yung bakal ng Onyx. At mukhang ang Team Liquid ay sisistema muna. Hihintayin nila ang pagdating at pagmarcha ng Lord sa itaas ng Onyx. Puro tayo nakafocus kay Carl. Pero nandito din kasi si Onyx na merong damage na
ang isang Claude. Online na dito ang Claude ni Oheb at hindi pa natin siya nakikitang sumasama. Pero ngayon ipinaparamdam talaga ng Liquid na sa ikatlong pagtatagpo nila dito sa season na to, nababasa na at pinaghandaan sila talaga ng Cavalry ang Super Fam. Na parang kahit di man sila nakabawi nung regular season dito mismo sa mas importanteng tagpo, sa mas importanteng sitwasyon, dito nila binabawi ang lahat ng pagkatalo. Sisistema muli ang Team Liquid Philippines. Disiplina, hindi pa agad sila pepuwersa at maghahanda sa possible the next the Lord. Nice defense pa rin para sa Super Fam. Isang Tori lang, isang base turret lang ang nawala sa kanila. Ang kaso lang, ito'y nagmamadali na naman ang Cavalry. Laging may mga pokes and initiations na magmumukhang parang lalaban yung Liquid pero hindi naman pala. Binibate lang pala nila yung mga resources na kailangan ng Onyx Philippines and paulit-ulit na si Kirk yung pinupuntahan ng TLPH. Parang tinitesting nila, parang measurement na. O, kaya na ba yan? Hindi pa? O, di atas na muna. At sa ngayon, hindi pa naman nila talaga kayang patumbahin itong si Kirk. 1-0-1 para sa isang Uranus ni Kirk. And definitely, maganda rin yung KDA dito, especially for Kelra, na naging untouchable dito sa game na to. Ang kaso nga lang kasi, aabot ba tayo dun sa moment na enough na yung items nila? And speaking of the Infinix in-game equipment, masabi mo natin enough na to para sa Onyx na labanan na ang Liquid. Sustain-wise, napatunayan na ng mismong Team Liquid na hindi pa ganun kakunat yung baksa ni Busco. Pwede silang mag-shift ng target pero si Carl TZ ang napunteriya pero buhay pa rin si Carl TZ at hindi siya mapaburst down ng mga members ng Onyx Philippines. Gumagawa ng trabaho sa taas tapos si Oheb sa baba, meron din siyang tinatrabahong Tore. Nalilito na ngayon yung Onyx. Ano ba talagang gagawin natin? Si Carlito ba o si Oheb? Pero wala silang napansin. Diba parehas nakuha at nagawa ng Liquid yung gusto nilang gawin. And now, na merong Lord, mukhang ang Onyx mahihirapan pa rin lumaban dito. Yung mga pwestuhan ni JP at ni Sanford, tila ba ibinubrus talaga nila ang kanilang kalaban. Sobrang halaga na yung push na yun yung pinupuntahan kanina pa ni JP. Hindi si Sanford ay inaala yung sarili niyang katawan sa members ng Onyx Philippines. May Lord na mag-aagawan kay Carl TZ pa rin. Mapupunta yan ngayon. Susubok na humabol ang Team Liquid Philippines. Yan, tigidig ng marcha patungo dahil sinusubukan pa rin nilang daan-daanan na lang ang Onyx Philippines. Si Brusco ng pop yung immortality. Si Sanford naman ang magiging kapalit. Gumulong ng gumulong, papalayo. Pero may pana pa at meron din kasamang trap enough para patayin. Gumagalaw na yun, Sanji, pero tinamaan mo pa rin. It doesn't matter kung gumagalaw man yun, ganoon ka-accurate yung mga pana dito ni Sanji. At dito natin makikita na ang mga naibato niyang arrow is 75 pero ang tumama lang ay 22. Pero yung isa sa pinaka-crucial na tumama para makakuha pa ng kill, kakatok na sa base ang Liquid. Sumusubok na maguli ang Team Liquid Philippines na kunin ang mismong base ng Onyx Philippines. May Lord sa taas ha? May Lord sa taas na kailangan i-burst down ng Onyx. Yung gitna ay hindi pa rin naman nila tuluyang magiba. Nahihirapan pa rin ang Team Liquid. Hindi pa rin nila kaya. Buhay pa rin ang Super Fam. Buhay pa rin ang Onyx Philippines. Hindi pa rin tapos ang laban na to. Alam pa rin ng Onyx na kaya nilang depensahan yung mga Lord na dumadating. Pero ngayon na malapit na tayo sa 18-minute mark ng laban, yung next Lord will be an evolved Lord na kung saan baka mahirapan na doon ang Onyx PH na dumipensa. Hanggang kailan ba magiging passive yung galaw dito ng Onyx? Lagi lang silang naghahanap ng pwedeng ma-pick off. Lagi lang silang naghahanap ng mga mistake and overextension ngayon ng Liquid. Totoo lang kasi ang hirap nung initiate factor for Onyx Philippines. Kailangan nandun yung Zoshin. Kailangan nandun yung Baksha. Kung sino yung pupungguin, mabababaran ng Lantern Flare, madi-displace, yun yung pwedeng i-burst down ng Onyx Philippines. Kumbaga may requirements kasi. Pero for the side of TLPH, tamaan mo ng pana, matont ni JP, mahabol ni Sanford sa Torn of Ruins, lahat yun pwedeng option para magsimula ng laban. Even si Carl TZ ay siya mismo yung option para mag-initiate ng members ng Team Liquid. Grabe nga no, kahit yata anong jungle camp makita dito, gagawin na yun na daan, gagawin na yun na isang tool para makadash siya at makalapit dito sa Super Fam. And now, for Onyx, inaantay lang naman talaga nila yung mga items na kailangan. Nandun pa rin naman talaga yung threat ng comeback.
Ang kaso nga lang kasi, mahirap talagang ibaliktad yung ganitong klaseng sitwasyon na 7K na gold lead na meron dito ang Liquid at sa mga teamfights na ginagawa nila, alam na alam ng Liquid paano nila ipapanalo yung mga teamfights. Sino yung papatayin? Tila nga kahit yata yung nasa harapan, kaya na nilang i-burst down. Open na rin naman yung mga items si Kelra. Lock item na siya. Kung titingnan natin sa Infinix in-game equipment, wala na siyang kailangan pa. Bukod siguro sa immortality na pwede niyang gamitin para pampalit doon sa kanyang boots para mas tumagal pa at mas mabuhay at mabigyan ng second chance, my lord. This is an evil lord. And it still continues na ginagawa ng TLPH. Arrows for the vision. Pupunta si JP doon sa mga bushes. Nagamit na rin naman yung Mountain Shocker ni King Kong para malaman kung nasaan ang cavalry. At nung ginamit nga yung Mountain Shocker, sabay nag-out ang Liquid. So napilitan ngayon si Kirk hawakan yung Lord. Brusco Mukhang Kelra. mag-reset din naman. Hahanap ba ng paraan dito ang Onyx? Hahanap ba sila ng mapipick off dito? O baka mag-uumpisa naman ang laban sa araw na magagaling kay Sanji? Si Brusco at si Kelra, magandang posisyon. Pwede manggaling sa gilid at pwede matarget si Carlito. Nagdas na si King Kong. Nandyan na, pinaflicker turn of Robinson. Si King Kong ang pinundiriya. Wala na ngayong retry holder ang Onyx Philippines. Pero si Kelra ay sumubok sumayaw sa gitna. Pero di pa rin niya kaya yung damage. Di pa rin niya kaya yung kunat ng mga members ng TLPH at sila'y umaatras. Napipilitang tumakbo ni hindi nila kayang ipagtanggol na mismo mga sarili. Pero si Kirk ay nandun sa harap ni Sanford. Aabutan ba? Kaya ba siyang patayin ng TLPH? Mapapatras with a flicker. Ngayon babalik muli sila sa objective. Wala pa rin si King Kong. Wala pa rin ang retry holder ng Onyx Philippines. At kaya na rin ni Kirk sumilip pabalik. Mukhang kaya na rin tumulong dito para sa Onyx na makahabol. At hindi basta-basta ma-secure ng Liquid ang Lord. Pero si Sanjay, tila ba may ibang plano sa itaas? Labanan ng retry. Wala si King Kong. So possibly, a free Lord na nga to para sa Liquid. Pero itutuloy pa rin ng Onyx yung paghahabol. Sumubok sila kumabol dito. 3 miyembro laban sa 4. Pero makakaatras ang TLPH. At muli silang susubok na kumatok sa base ng Onyx. Meron ng makakasamang Lord in just 3 seconds ang Team Liquid. And this is gonna be the 4th Lord na makukuha nila, an evil Lord na kung saan baka nga mahirapan na ang Super Fam. They have the burst and they have the clear wave. Nandyan si Kelra, nandyan si Prince. The question is, kaya ba nilang samahan at labanan ang Liquid na meron pang +1? Mataas naman na yung damage output ni Kelra. Kailangan lang nilang mahanap ang pinakamagandang target. Kailangan nilang mapunish kung mag-overextend ang Liquid. Look at Card. TZ on the top lane. Dumadas lang at naghahanap ng isang viable target at si Kirk ang nakita. Napakagandang zone. Pero mahapdi na rin yung espada. Ngayon si Sanji na ipit doon. Ngayon tutumba sa kamay ni Super Prince. Brusco. Immortality Poppin. Thorn of Ruins mula kay Sanford. May duet mula kay OM. At si Kirk ang nagiging target. Pero double kill for Card TZ. Wala nito si King Kong sa paligsahan patungo sa ginto at sa tinatahak nilang gininto ang kalsada ni hindi mahaharangan ng Super Fam ang stampede ng Liquid. Umaragasa ang cavalry. Masyadong mainit ang Team Liquid PH na makakasecure ng sweep kontra sa Onyx Philippines at talagang ipapakita nila kaano ka-confident ang team na to entering this playoffs. Imagine, sa second day,